marks the formal introduction of our coalition. Its leaders, its purpose, and the important announcement will be presented. After the statement, we will open the floor for a brief Q&A. Please state your name and your outlet when called, and our team will assist with any interview requests after the program. Thank you again for being here. To begin, I would like to invite Mr. Verdel to deliver the opening remarks. Mega shout out po. Good morning, all vloggers, media, and especially sa ating pong panel in behalf ng National Council ng Save the Philippines Coalition, which was launched last Sunday sa Quezon City Sports Club. At nandito po tayo ngayon para officially maipahayag kung ano ang nilalayo ng organisasyon ito, ng movement ito, at upang maiparating sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, maging sa ibayong dagat, kung ano ang ating nilalayon. Nais ko po ipakilala ang ating panel sa araw po na ito. Narito po ang representante mula sa Reforma Pilipinas, Sir Anthony De Rosario. From Hakbang na Maisog Cebu, Ma'am Cathy Maria. Nandito rin po si Sir Ed Laurencio of Aglo Labor Sector. Please acknowledge one of our National Council Attorney Jimmy Mirales of LPM Sector. And to head our panel for today, may we recognize Dato Mus Dilasan of BAR and the Muslim community. So we will now give again the floor sa ating pong moderator para ipadaloy ang ating programa para sa araw nito. Proceed na tayo. Okay, so for the opening statement, may we give the floor sa ating chair, Dato Mus Dilasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po kami sa oras na binigay nyo kasama namin kayo sa official launching po ng Save the Philippines Coalition na binubuo ng iba't ibang grupo. Basahin ko po muna yung output ng activity natin last Sunday when we launched the Save the Philippines Coalition. Ito po yung parang background ng organization natin. The Save the Philippines Coalition is a voluntary movement of Filipinos desiring urgent change in the direction of the country and its leadership to effect this new path. It is an alliance of individuals directly and actively working to save the country from the morass of moral, political, economic crisis hounding the Philippines under the Bongbong Marcos Jr. administration. It seeks to achieve a collective demand for the resignation of the President and withdrawal of the mandate by the sovereign people. It supports the constitutional succession to elevate the Vice President to chart a new path for the country under a new leadership. It recognizes the diversity of individuals involved in this movement. Thus, it promotes unity in purpose, participation, democratic discussion, building consensus, collective leadership, resource sharing, and flexibility in action. Ang iba siguro sa inyo, you might ask, what is the basis of unity? Alam natin, ang daming mga grupo ngayon that calls for the same advocacy. The Assembly listened and discussed the national situation and unanimously concluded that the country is in grave crisis morally, politically, economically, due to massive bad governance, abuse of power, corruption, and repression by the current administration. There is an urgent need to chart a new path to save the Philippines. PBBM needs to go as culprit of this morass. Uphold and effect the constitutional succession with the Vice President as the sole and only replacement.
assist the new leadership to institute urgent reforms to address the problems caused by the BBM's mismanagement, and pursue a program of government to benefit the people and bring back the pride to the Filipino nation. About the organization. The Save the Philippines Coalition was initiated in response to the appeal of former President Rodrigo Roa Duterte to save the Republic. On November 23, 2025, it convened a General Assembly attended by not less than 515 individuals from all over the country and from all sectors, united by its basis of unity. 31 individuals were nominated to its national leading body to deliberate, decide, and implement the trusts, plans, agreements, and decisions adopted by the General Assembly. Chosen were Attorney Vic Rodriguez and former Cabinet Secretary June Evasco as co-chairman. It has a Secretariat and Operations Group led by the Secretary General to assist the national leading body and an executive committee in implementing its plans, programs, and activities. The plans, programs, and activities are as follows. Number 1, hold a people's verdict, Marcos Design Now. Withdraw the mandate rally on November 30 to intensify the continuing withdrawal of mandate and support by the sovereign people on the abusive and corrupt president. Number 2, broaden the ranks of Save the Philippines Coalition in all regions and in all sectors here and abroad among overseas Filipino workers. Number 3, continue the information, dissemination, education, and the Filipino people of the true state of the nation and the need to act to save the Philippines. Number 4, to utilize all available means to communicate the messages of Save the Philippines and to thwart the lies, the deception by the administration and other groups proposing extra-constitutional succession plots. And lastly, to continue to mount various protest actions to redress the people's grievances against corruption, abuse of power, and repression of the people's legitimate rights to peaceably assemble, and of freedom of speech. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So maybe also hear some words of support from my co-panel here today. Magandang umaga po sa mga nandito. Maraming salamat sa inyo na talakay ni kasama rito yung dahilan kung bakit nagbuo itong Save the Philippines Coalition. Kami naman, bilang nasa labor sector, ay isa lang sa mga kasama sa nagbuo nito. Ngayon, tama-tama naman papanahon sa November 30, kaarawan ni Andes Bonifacio na yan ang tinuturing na bayani ng mga manggagawa. Kaya po kami nagkaisa na maglunsad ng isang pagkilos para pagunahin na gulitayin yung kaarawan ni Andes Bonifacio. Pangalawa, bilang mga manggagawa, nakikita naman natin na yung kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa na talamak sa korupsyon, isa sa pinaka naepektuhan ito at nagsasapian nito ay yung manggagawa na talakay ko nga nung nakarang linggo na yung usapin ng nakawan sa gobyerno, yan ay pera talaga ng kako. At yung taxes na nagagaling sa mga manggagawa ay kinukurapot lamang nitong mga
nasa gobyerno. No? Sapagkat tayo naman halos lahat nagbabayad ng buwis. No? Pero sa halin ng mga manggagawa, no, hindi pa namin sinusweldo, no, halos nakalaan na para kuliktahin. No? Samantalang yung ibang mga kababayan natin, may mga negosyante na hindi nagbabayad ng tax. Kaya minabuti namin na lumahok dito sa panawagan sa November 30 at siguro sa sama-samang pagkilos makapakinggan na tayo ng pamahalaan sa pamumuno ng BBM na dapat mag-resign na. Mag-resign na sapagkat hirap na ang mamamayang Pilipino, lalong-lalo yung mga manggagawa. Kaya sa hanay ng mga manggagawa, Lipo Power Movement, traditional naman po yan. Nag-iipon-ipon kami sa Liwasang Bonifacio. At kung ano man ang magiging pag-usapan, sapagkat maraming nakatakdang pagkilo sa November 30, di ba? May possibility na magsama-sama kami. Basta ang amin maliwanag. Sapagkat alam natin lahat, yung iba nagrarally dyan, anti-corruption, may corruption, pero ayaw tukuyin kung sino yung mastermind ng corruption at hindi na nanawagan na mag-resign. Diba? Sa amin klaro, diba? May corruption, may ninakaw na pera, dapat managot yung responsable at yung mastermind. Kaya nandito po kami at sa November 30, kung ano man ang kaisahan, diba? At magsasama-sama kami, basta maliwanag na ang sasamahan namin ang panawagan ay bitaw na si Pangulong BBM. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mula po sa Federation ng AGLO, Association of Genuine Labor Organization. Alam po ninyo, sa hanay ng mga manggagawa, no? Bagamat iba-iba kami na tindig ng mga organized labor sector, no? Nagkakahiwa-hiwalay kami, pero nagkakaisa na mayroong korupsyon. No? Ngayon, daman-daman na namin sa mga factory, no? Itong kagawan ng nalikha ng gobyerno, no? Marami na pong nag-shutdown at natanggal sa trabaho. Lalo po yung may kontrata, yung aming union sa DPWS, tigil na po ang operasyon. Ilan po ang nawalan ng trabaho? Tinigil na po talaga. No? Sa Peso, doon sa Batangas, rotation na po ang pasok. Dahil hanggat hindi natitigil itong politika nito, hanggat hindi na-resolvahan at hanggat hindi bumababa si BBM, wala na pong mangyayari sa Pilipinas. Marami pong mawawalan ng hanap buhay sa Pilipinas. May hanap buhay ngayon, ang isa sa daing namin, ganun pa rin, contractualization sa manpower agency pa rin. No? Hindi na may kublian. Talamak. Binigyan pa ng malaking krisis dito sa graft and corruption. Kaya kami natutuwa sa pamamagitan ng pagbubuo ng Broad Alliance sa Save the Philippines ay sinusuportahan ng itong alyansa na ito, itong laban ng mamamayang Pilipino at itong magaganap na November 30 na pagkilos ng mga manggagawa sa Liwasang Bonifacio, at ibig sabihin magsama-sama at suportahan itong panawagan na ito. Magandang umaga po sa ating lahat mga kasama. At
sa aking mga kasama sa table. Ako po si Ka Anthony Del Rosario from Reforma Pilipinas, no, sa pangunguna ng aming founding chairwoman si Ms. Vivian Bedes. Alam niyo po, ang nabuo ang Reforma Pilipinas dahil po dun sa deep desire na yung makamtan yung tunay na pagbabago sa ating bayan. 2016 magkakasama na po siguro tayo lahat, no? Pero sa amin sa Reforma Pilipinas, binibigay po namin yung 100% na suporta at nakikita po namin, no, yung kumbaga masaya at naniniwala ang samahan dahil sa nangyaring coalition na ito. At least kahit po paano nakakita tayo ng pagkakataon ba at pag-asa at alam natin very soon may mangyayaring maganda sa ating bansa, no, dahil sa ating pagkakaisa. So parang we are in a situation that we have no choice but to end up the leadership of PBBM. So ang Reforma Pilipinas po isa lang. Kumbaga ang position po namin, the only way and the only solution is Marcos resign. So yun po yung stand at position po namin. Maraming po salamat. Good morning, everyone. I'm Cathy Cortez Maluya, Regional Chairman ng MAISO. I just want to announce and invite the Cebuanos kasi may this coming November 30 may dito, no, sa Manila. But yung sa Cebu, we hope to have the activity on December 1. Save the Philippines, Cebu Rally and Caravan. Coalition-wide activity with alliance parallel groups supporting the BBM resign call. Participants must follow Marshal's instructions, prioritize safety and uphold MAISO conduct. Packet rally immediately after the caravan. So yun, magtipon-tipon kami sa Cebu on December 1. Yun lang yung ko. Salamat po. So before natin i-open for questions, dagdag ko lang din po, kami po sa Mindanao at sa farm, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, marami din pong activities na protest na gagawin sa iba't ibang region, iba't ibang provinces. The same din po ang panawagan, no? BBM resign, and we follow the constitutional law on succession. Thank you. Bubuksan na po natin yung Q&A. Yung gusto pong magtanong, pwede po approach na po dito sa gitna sa member po. From Manila Times. Hello, good morning po. Good morning po. First question lang po, pakiclarify lang po kasi ina-allege kayo ni Mon Tulfo na bayaran daw kayo ng China. Kasi hindi yung lumalabas dun sa last week daw na post sa Facebook na ito daw kung grupo na ito ay parang grupo daw po ito ng mga binayaran daw ng China. His words not mine. So pakiklaro lang po kasi yung po yung kumakalat ngayon parang ang dating po, his China funded daw ng China or na para daw tanggalin si BBM at iupo si VP Sara. Ako muna, attorney ba? Kita-kita naman po, no? We come here and we have our background kung sino kami. So definitely, walang nagpapan sa amin. Sarili namin, ako from Davao pa, I flew in this morning, no? With my own resources. Number two, bakit iniiwas natin yung issue? Hindi ba natin nakikita na grabe na yung corruption? Grabe na yung moral compass ng mga tao. Yung mga kabataan natin ngayon, ako meron akong 2 anak. No? Anong klaseng kinabukasan ang gusto natin makita nila? Gusto ba natin may impunity? Sa BARM alone, no? A few days ago, 7 members ng MILF, Moro Islamic Liberation Front, na massacre. Bakit siya na massacre? Dahil sa issue ng lupa. No? Yung pamilya nila, they thought na nagkaroon na ng Bangsamoro Organic Law, they can go back to their own land. No? Unfortunately, nung bumalik sila doon, yung details
hindi ko na i-discuss. Pero I can still remember in 2015, 2016, yung mga tao sa Pikit, North Cotabato, no? A certain Abdul, no? May hawak-hawak siyang placard. Peace is within our hands. No? They were hoping na magkakaroon na ng peace sa Mindanao at sa Barm. Pero anong nangyari? Series of killings. No? Data from our research shows that the level of killings, no, tumaas 1.8, 1.7, no, from PNP and AFP itong records. Ang killings sa Barm alone. Every day. So the vertical conflict na arrange na yun, maayos na, yung away ng MNLF, MILF at gobyerno. Pero ang conflict na yun is yung horizontal. Meaning to say, clans, families, MNLF versus MNLF, MILF versus MILF. So hindi na kalaban yung gobyerno, pero na-worsen yun. So, ito mga ito, kailangan ka bayaran ng China para makita mo yung katotohanan, yung paghihirap ng mga tao. No? Parang, it's so illogical. No? Kahit siguro ang grade 5 student, pag nakikita si Presidente, resign ka na, you're fired. No? Yun ang mensahe ng bawat Pilipino. Okay po. Maraming salamat. Maliwanag naman, no, na yung grupo ito ay hindi binabayaran. Una-una nabanggit din kasama rito na sarili nilang initiative. Diba? Walang nagbabayad. Kami sa labor group, no, nabanggit ko kanina, traditional yung pagrarally namin, taon-taon yan sa araw ni Bonifacio na wala nagbabayad. Mayroon kami sariling budget yan para sa organization. Diba? Ngayon, sino ba yung mga nagsasabing nababayaran grupo nito? Diba? Baka baliktad po. Ang tingnan natin, diba? Bakit di nila sabihin na yung mga ibang nagrarally yung mga binabayaran? Diba? So, yan po ay bahagi lang ng propaganda, paninira, sapagkat, diba, itong grupong ito yung totoong nagsasabi na dapat, diba, tuldukan na yung korupsyon at ang solusyon yan, bumaba na si BBM para magkaroon tayo ng panibagong liderato. Ngayon, siyempre hindi maiiwasan na sasabihin ng mga administration na kaya nagrarally yan, pabababay si BBM dahil gusto nila ni Sara. Pero maliwanag naman pa ulit-ulit eh. Diba? Gusto natin katahimikan, constitutional succession. So nasa matuwid, nasa tamang direksyon po tayo. Wala tayong pamimilian eh. Pagbaba ni BBM, alam nga naman kung sino-sino ilalagay mo dyan. Of course, si BP Sara, sapagkat yan ang tinatadhana, ay yan ang nakalagay sa ligang batas. So yan ang ginagamit nilang argumento. So, sabihin natin, totoo naman. Diba? Pag bumaba si BBM, makikinabang si Sara sapagkat yan sinasabi ng konstitusyon. At ang makikinabang, tayo mga mamamayan na naghahanap ng totoo, hindi corrupt na gobyerno. So, yun po yun. Kaya, wag po tayong maniniwala na kami ay, sabi nga ni kasama ko rito, itsura ba namin binabayaran? Di po ba? Itsura ba kami mga bayaran? Dahil kami sa mga manggagawa. Unang-una, tanongin nila, sino ba yung magbabayad? Diba? General, China, binabayaran daw kami. Diba? So, maliwanag po yung propaganda. Kinakailangan, paliwanag natin, labanan po natin yan. Kung mayroong mga bayaran sa mga nagrarally, maliwanag, hindi po kami yun. Hindi kami yun. Opo. Maraming salamat po. Follow-up question. Kasi sir, ito ba isa pang follow-up question? Kasi ang sinasabi ng mga kaliwa and the Laos na hindi raw fit si Vice President kasi daw sa issue daw ng mga confidential funds, corruption. Hindi talaga matapos confidential na yan. I mean, what can you say about doon sa sinasabi ng mga kaliwa at ng mga dilaw? Kasi
Yun yung ano nila, yun yung reason nila why they are pushing for Resign All and a quote-unquote National Transition Council daw, composed ng mga, sabihin natin mga grupo na kaalta-kalina nila. What's your take on that? Well, una, yun nga, it is very illogical, ano? Kasi yung mga yan, yung mga sinasabi mong dilaw o yung mga pink, yan yung mga hilaw na dilaw. Dilaw na dilaw. Hilaw sila. Kasi 1986 na election ng Constitution, eh Cory Aquino Constitution yan. So dapat irespeto nila, di ba? Ako, our family supported Ninoy and Cory. I was a critical appointee of Noynoy Aquino during this time. But Duterte, hindi niya inisip yun. Nung in-appoint niya ako as part of his team, hindi niya inisip na dilawan ako o ano, di ba? Pero ang inisip niya, ano yung pwede kong may ambag, ano yung pwede kong may tulong. Pangalawa, pwede naman natin makita yung track record ni Ma'am Inday sa Davao City. Yeah. Davao City, before she stepped in, ang laki ng deficit. Pero within her term, natapos niya na walang zero utang, no? Zero debt ang Davao City. And then, pangatlo, yung issue ng confidential fund, I think paulit-ulit lang yan. No? Meron naman COA, no? Kaibigan ko rin si Heidi, no? Ma'am Heidi yung sa COA dati. May kikita ko yung mga post niya. Pero hindi niya dinidiscuss yung legality. No? And hindi dinidiscuss yung opinions ng mga auditors. So we respect them. But ano ba, may kaso bang nakafile sa ombudsman? May kaso bang nakafile na yung na-allege na sa kanya? Kasi kung meron, pwede natin pag-usapan. Pero kung wala, eh bakit hindi natin tingnan yung trillions of pesos, no? Flood control, and all other corruptions. No? Why do we turn a blind eye on this? No? At one time, nagsusulat din po ako sa lobbyist. Ang sinasabi ko yung selective outrage. No? May mga kasamaan tayo ako, may mga kasamaan ako, mga kaibigan ko, hindi ko maintindihan. Bakit they turn a blind eye doon sa nakikita natin? Yung mga nangyayari ngayon sa BARM. Ako, I'm more concerned because I'm from BARM. Nandun yung pamilya ko, nandun yung my whole family. No? So ano ang magiging kinabukasan natin na kung saan mismo ang MILF na yun ay watak-watak, nag-aaway. Sino may kagagawan yan? So yun yung gusto natin ipabot sa lahat na yung issue na bakit lagi sila nagpropaganda na iniiwas yung issue. Yung sa kaliwa naman, may alam naman natin, no? Dahil doon sa ELCAC, talagang in Mindanao, zero insurgents, ano? And because of the programs of President Duterte and her daughter, no? Vice President Inday Sara. So, huwag tayong magpadala doon sa mga kasinungalingan. Huwag tayong magpadala doon sa mga black propaganda na the way we do that, the way we focus on that, tumataas yung inflation, tumataas yung unemployment. No? Ang worst pa dito is yung morality, no? The moral compass of our country. No? How can you have a president na mismong kapatid niya nagsasabi na addict? No? Hindi ko ma-comprehend. No? Yung mga kaibigan kong mga bishops, mga kaibigan kong mga nasa simbahan, no? Why do they focus on si Inday Sara, wala naman siyang issue ng EJK. When she was a mayor, wala. Kung may ginagawa sila, she's very willing to solve the problem on drugs in a peaceful and more rehabilitation. Yung kanyang programa para doon. Question, sir? Thank you. Next po. Yeah. GMA. Sa GMA muna. GMA.